Ikaw si Hiping Sheng. Ilang taon ka na? Sumasagot po kay Boss Zhang. 14 na taong gulang na po ako. Anong 5 elements spirit root mo? Po. 5 elements spirit root po. Ay, isa ka palang walang kwenta. Ha. Si Tio Jiang, may kaunting koneksyon sa akin. Nakiusat siya sa akin, kaya pumayag akong tanggapin ka. Tease lang. 14 ka na, hindi ka na bata. Simula ngayon, ang pag-igib ng kubig dito sa Shusu Peak, ikaw na ang bahala. Pero may isang bagay na dapat mong tandaan. Ang mga ginoo at binibini dito sa Shusu Peak, sila ay mga immortal na lumilipad at nagtatago. Mga immortal na lumilipad at nagtatago. Bawat isa sa kanila ay napakarespetado. Kailangan mong maging magalang sa kanila. Kung sakaling hindi mo sila napasaya, lagot ka, buhay mo ang kapalit. Opo. Sa Shusu Peak, may 2 lugar na nangangailangan ng tubig. Ang isa ay ang mga kuweba ng mga ginoo. At ang isa pa ay ang kainan nating mga katulong. Hindi biro ang dami ng kubig na kailangan. Kailangan mong gumising bago pa sumikat ang araw at magsimula mag-igib ng tubig at hindi ka titigil hanggang gabi. Walang pahinga kahit isang sandali sa gitna. Kung hindi matatapos ang pag-igib ng tubig. Naalala mo ba? Naalala ko po. Atang. Samahan mo siya para maging pamilyar. Huwag mong ipagpaliban ang trabaho bukas. Kung hindi, kapag nagalit ang mga amo, walang sinuman ang makakaya. Bilisan mo at tapusin ang paglilipat. Ito ang kwarto mo. Ang pinakaharap ay ang kainan. Kumain ka lang sa tamang oras. Kung mahuli ka, wala ka nang makakain. Noong 8 taong gulang ako, namatay ang aking ama sa kamay ng halimaw habang naghahanap ng pagkakataon. Wala pang 1 buwan, sumunod din ang aking ina. Ang mga yamang pang-cultivation na iniwan ng aking mga magulang ay ninakaw din sa edad na 9. Nagising ang aking 5 elements spirit root, ngunit walang gustong magturo sa akin. Inirekomenda ako ni Tio Jiang sa Shusu Peak na ito. Hanggat malapit ako sa mga immortal, may pagkakataon akong mag-cultivate. Kailangan kong subukan. Wala man lang kumot. Ang lahat ng bagay ay nangangailangan ng paghahanda. Tingnan natin kung gaano katagal bago mapuno ang 2 malaking tangke ng tubig. Ito ay... Hey, akala ko kung anong kayamanan, basag na palangga na lang pala. Pero, may silbi rin pala ang basag na palangganang ito. Dalhin ko muna ito pauwi. Magagamit ito sa paglalaba at paghuhugas ng mukha. Ngayon, 5 beses na akong nakatapos. Kung sakaling uhawin ako sa gabi, hindi ko na kailangang lumabas. Kailangan kong gumising ng maaga. Kainan na, matanda. Bigyan mo ng mas maraming karne ang batang ito. Kailangan niya mabusog. Kung hindi, wala siyang lakas na magbuhat ng tubig. Salamat, Boss Zhang. Nakapagtataka. Isang gabi lang, pero bakit nagbago ang kalidad ng tubig? Mukhang hindi ko na pwedeng gamitin ang palangganang ito para sa tubig. Gagamitin ko na lang ito sa paglalaba. Hiping Sheng, buksan mo ang pinto. Ping Sheng, kumusta? Pagod ka ba ngayon? Medyo pagod. Haha. Nakita ko rin, 5 beses kang tumakbo kahapon. Ngayon, hindi ka rin naggahinga. 15 beses kang kumakbo. Ay, alam kong pagod ka. Makatapos mo ba ang gawain bukas? Bukas, magsisikap akong magtrabaho. Mabuti, ang pagsisikap ay maganda. Pero baka mamatay ka sa pagod, at hindi mo pa rin matatapos ang gawain ng pagbubuhat ng tubig. Tingnan mo ito, ano ito? Ito ay bigas. Hindi bigas. Naawa ang mga immortal sa ating mga alagad na tagapaglingkod. Nagbigay sila ng utos. Bawat buwan, bawat isa sa atin, ay makakatanggap ng tiyak na dami ng spirit rice. Ang iba ay 2 kilo bawat buwan. Iba ka. May 10 kilo ka kada buwan. Ha? Bakit? Ano pa nga ba? Mabigat kasi ang trabaho sa pag-igib. Ero, kapatid, lahat ng bagong dating dumadaan dito. Hindi kita niloloko. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo ang iba. Lahat sila nag-igib na ng tubig. Kapag may dumating na bagong tao, hindi ka na mag-iigib. Halika na. Humanap ka ng lalagyan. Ibuhos ko sa iyo ang bigas. Tandaan mo,
2 dakot lang ang lutuin mo araw-araw. Kainin mo ang kalahati bago magtrabaho sa hapon. Kumain ka lang ng kaunting bigas na yan. Hahaha, siguradong makakapag-igib ka ng 20 beses sa isang araw. Ang spirit rice sa palanggana na ito ay hindi naman 10 kilo. Kalahati lang ito. 5 kilo lang siguro. Walang silbi ang pag-iisip ng sobra. Mas mabuti pang huwag nang mag-aksaya ng isip. Matulog na muna. Dumating na ang bagong araw. Kailangan na namang magtrabaho. Saan nanggagaling ang amoy na ito? Hindi ito panaginip. Hindi ito ilusyon. Ito, talagang Supreme Spirit Rice ito. Hindi tama to. Kahapon kalahating palayok lang ng ordinaryong Spirit Rice. Ngayon, punong-puno na ng isang buong palayok. Gintong Supreme Spirit Rice. Hiping Sheng, gising ka pa ba? Putang ina mo. Mabilis ka, gising at kumain para magtrabaho. Gising na po, Boss Zhang, papunta na po. Pero ang isip ko, nasa gintong Spirit Rice pa rin. Heping Sheng, kumain ka ng maraming karne. Para may lakas magtrabaho, kumain ka ng marami. Salamat po, Tio Bao. Hoy bata. Alam kong pagod ka, pero bawal magtamad. Anaan mo ang sinabi ko. Kumain ka ng spirit rice mamaya. Dapat tapos na ang trabaho mo ngayon. Kung hindi, huwag kang mag-akalang makakatulog ka mamaya. Tio Bao, isa pa po. Siege. Magluluto ako ng spirit rice. Hindi pwede. Kung masyadong malakas ang amoy, akalain nilang magnanakaw ako ng bigas. Hindi pwedeng lutuin. Kainin ko na lang ng hilaw. Parang may apoy na sumisiklab sa tiyan ko. Ang galing talaga, iba ang Supreme Spirit Rice. Itatago ko sa pantalon, gagawing unan, para hindi nila makita. Bakit nagbago ang lasa ng tubig na to? Talagang malakas ang Spirit Rice. Ang lakas ko, ang dami ng pagbabago, ang bilis naman nito. Kung masyadong mabilis, magdududa si Boss Zhang, dahan-dahan lang. Malapit na 1 buwan, madali na lang ang pagdadala ng tubig araw-araw. Bakit maraming tao sa harap? Ikaw, taga-dala ng tubig, halika rito. Magandang araw po, Ginang. Ikaw ba ang taga-dala ng tubig? Opo, ako po ang tagadala ng tubig. May itatanong ako sa'yo kung magkasinungaling ka, hindi kita papatawarin ngayon. Opo. Ang tubig sa Xiuzhu Peak laging malinis at matamis, pinakamahusay sa siyam na bundok ng Taitsusek, kahit ang Chayani Peak ay hindi makakabangga sa atin. Tanong ko lang, bakit sa panahong ito ang tubig ay nagiging marumi at hindi na maganda? Karaniwan lang at mahirap inumin. Ito. Hindi ko po alam. Ikaw, maruming hayop. Baka ikaw ang nagligo sa tubig habang nagdadalang tubig at dinumihan ng tubig ng Xiuzhu Peak. Kung ganun, patayin kita. Hindi po kailanman pakiusap. Imbestigahan po ninyo. Ikaw, gago. Inutusan kitang magdala ng tubig, nagtanim ka ng sama ng loob, at naglakas loob kang dumihan ang tubig. Tingnan mo, hindi kita papatayin, ikaw na walang kwentang nilalang. Kung hindi ko siya papatayin, ako ang malalagot. Hehehehe. Lola, huwag kang mag-alala. Papatayin ko ang asong ito at ipapakain sa aso. Alagang walang kwenta. Mabuti pa, palitan na lang natin na mas may alam. Lola, pakiusap. Pakinggan niyo po ako. Araw-araw po akong nag-igib ng tubig. Wala po akong oras maligo doon. Wala po talaga akong kinalaman dito. Little junior sister, anong ginagawa mo? May ginagawa ka na naman bang gulo? Second senior sister, nandito ka na pala. Wala namang malaking bagay. Dinumihan ng mga aliping ito ang Immortal Spring. Papatayin ko ang maruming nilalang na ito. Huwag. Huwag na huwag mong gagawin yan. Kung may naligo, hindi magbabago ang level ng tubig. Kung gusto mong malaman kung ano talaga ang nangyari, puntahan mo mismo ang bukal at tingnan. Lola, pakiusap, tingnan niyo po. AMM.
Dinumihan mo ang buka na ito. Dapat kang mamatay, bata. Hindi rin. Ang tubig na ito ay dumadaloy. Sa tingin ko, malamang may problema sa itaas na ito. Ang amoy ng Immortal Spring ay talagang nagbago. May mali sa tubig na to. Baka sa pinagmulan pa lang, may problema na. Sa pinagmulan? AMEA. Ikaw ang taga-igib ng tubig. Dapat sinabi mo agad sa akin kung nagbago ang kalidad ng tubig. Hindi ka makakaiwas sa pananagutan dito. Hindi naman niya kasalanan yan. Anong pangalan mo? Sa inyo po, ginang, ako po si Hiping Sheng. Nagkamali ang aking nakababatang kapatid sa iyo sa insidenteng ito. May 2 jinggudan pill dito. Uminom ka ng isa at gagaling ang sugat mo sa loob ng 3 araw. Ang natitirang isa ay para sa iyo bilang kabayaran. Ate, isa lang siyang hamak na alipin. Bakit ka humihingi ng tawad? Kung mamatay siya, mamatay siya. Kapatid, hindi mo basta-basta pwedeng patayin ang mga mortal. Kung hindi, magkakaroon ka ng masamang karma. Masama yan sa iyong paglinang. Nakaligtas ako. Ang jinggudan pill ay napakagandang bagay. Umalis kayong lahat dito. Ang sinabi ni Hiping Sheng kanina, para lang yon sa mga nasa itaas. Huwag mong seryosohin. Hindi ko naman talaga kayang patayin ka, di ba? Ang Xiuzhu Peak natin ay isang lugar din na may mga patakaran. Ang pagbugbog ko sa iyo ay para iligas ka. Isipin mo. Kung hindi kita sinaktan, hindi ba't ang babaeng yon ang sasaktan ka? Nakatuon na sa iyo ang espada niya. Kung ako ang sumakit sa iyo, bugbog lang. Dugo lang sa ilong at bibig, mga galos lang sa bala. Pero kung hindi ako kumilos. Kapag siya na ang kumilos. Kaya, Hiping Sheng, niligtas ko ang buhay mo. Hindi mo ba susuklian ang pagliligtas ko sa iyo? Boss Zhang, sugatan ako. Kailangan ko ang gamot na yan para gumaling. Kung hindi, hindi ko matatapos ang mga gawain ko sa mga susunod na araw. Hahaha. Hindi ba't may 2 ka? Bigyan mo ako ng isa. At ang natitira ay gamitin mo para gumaling. At simula bukas, bibigyan kita ng mas madaling trabaho. Ang pag-igib ng tubig, ipapagawa ko sa iba bukas. Ano sa tingin mo? Sed. Sana tuparin mo ang iyong salita, Boss Zhang. Bigyan mo ako ng mas madaling trabaho bukas. Gusto ko yung may boat. Ama, ito nga ang jinggudan pill. Hehe, bata, masaya ako ngayon. Tuturuan kita ng isang bagay. Nakikita mo ba ang mga guhit sa gamot na ito? Ito ang marka ng kableta. Isang marka, ibig sabihin, mababa ang kalidad ng kabletang ito. 2, katampaman. 3, mataas ang kalidad. Bukas, pupunta ka na sa silid ng paggawa ng kableta sa Xiuzhu Peak para maglinis. Ang matitira mula sa mga ginoo sa Xiuzhu Peak, sapat na para sa iyo. Pero mag-ingat ka. Kung hindi magtagumpay ang mga ginoo sa paggawa ng kableta, baka ikaw ang pagbuntunan ng gali. Signa. Mapanganib ang silid ng paggawa ng tableta kaysa sa pag-igib ng tubig. Pero mas malapit ka sa mga immortal. Naging 2 mula sa 1. Umunlad din ang kalidad. Madali lang ang palanggana. Hindi ko pwedeng itago ang Supreme Spirit Rice. Ikaw ba ang bagong dating na alagad sa silid ng paggawa ng tableta? Alagad na tagapaglingkod? Opo, ako po si Hiping Sheng. Halika rito. Ang hirap mo naman. Sech, sasabihin ko sa iyo, ang apelido ko ay Hao. Ako ang immortal na namamahala sa silid ng paggawa ng tableta na ito. Ikaw na ang bahala sa mga gawaing bahay dito sa silid ng paggawa ng tableta. Nakikita mo ba? May bahay doon. Doon ka titira simula ngayon. Sech, ilagay mo muna ang mga gamit mo. Tapos bumalik ka sa akin. Sasabihin ko sa iyo, ang iyong mga gawain. Opo, kuya. Pasok. Halika, sasabihin ko sa iyo ang gagawin mo. Una, ang paglilinis nitong bulwagan. Panorin mo. Kapag gumagawa ng pil, lumilipad ang abo. Kaya't puno ng alikabok sa loob. Pagkatapos ng paggawa, hindi lang ang mesa, ang sahig,
pati ang abo sa mga bubungan, dapat malinis lahat. At saka, itatapon mo rin ang abo sa ilalim ng pugon. Yan ang pinaka-basic na trabaho. Bukod pa rito, kailangan mo ring magsibak ng kahoy. Napakahalaga ng panggatong. Maami ang nagkakamali dito. Dapat mong tandaan, mag-ingat ng husto. Malaking kaalaman ang panggatong. Siyempre, kung paano kontrolin yan, hindi mo na kailangang malaman. Ako ang bahala sa apoy. Ang sayo ay pagsibak at pagputol ng kahoy. Sumunod ka sa hinihingi ko. Pumunta ka sa bundok at magputol ng kahoy. Pagkatapos patuyuin, sibakin mo sa sukat na kailangan ko. Nandoon ang eksaktong sukat. Tingnan mo roon. Ngayon, walang gumagawa ng peel. Pwede kang magsimula sa pagsibak sa bundok. Masanay ka sa trabaho. Paano nyo po nalaman, kuya, na walang dumating para mag-refine ng elixir kamakailan? Napakasimple lang yan. Kung ang mga immortal sa Chusu Peak ay magre-refine ng elixir, magpapaalam sila sa atin ng ilang araw ng mas maaga para makapaghanda tayo. At sasabihin din nila sa akin kung anong uri ng elixir ang i-refine at kailan ito i-refine. Kung hindi tayo makapaghanda ng maayos, anong elixir ang i-refine nila pagdating nila? Ang galing nyo po talaga, kuya. Kahit ang mga immortal, kailangan pa rin kayong paalamin ng maaga. Kahit na mababa ang ating katayuan, may mga pagkakataon din naman na kailangan nila tayo, di ba? Ibig sabihin, Bakit ka tulala? Hiping Sheng, may iniisip ka ba? Sabihin mo sa akin. wala. Wala. Mabuti kung wala. Hugasan mo yang mga mangkok. May magandang balita ako sa'yo. Pagkatapos ng 5 araw, si Uncle Master Yutsuan mula sa Chusu Peak ay darating para mag-refine ng elixir. At foundation pill pa ang i-refine niya. Maghanda ka na. Sa pagre-refine ng foundation pill, maraming kahoy na kastanyas ang kailangan. Maghanda ng maayos, maghanda ng maami. At sana magtagumpay si Uncle Master Yutsuan sa pagre-refine ng elixir. pupunta na ako. Liwanag ng buwan, talagang kayang sumama sa tubig. Kaya nga, 2, umasenso rin ang kalidad. Subukan ko, isang gamit lang, mas tumalas ang palakol. Hindi lang pala nagpapalakas ang palanggana, nagpaparami rin. Sayang, hindi pwedeng palakasin ulit. Mabait si Uncle Master Yutsuan. Sa Chusu Peak, bukod sa Golden Core Elder, siya ang may pinakamataas na cultivation. Nasa Foundation Establishment Level 10 na siya. Foundation Establishment Level 10. Ang paggawa ng foundation pill ngayon ay baka. Sa mga disipulo. Kahit mabigo sa paggawa ng pill, hindi naman tayo sasaktan ni Uncle Master Yutsuan. Kahit ganoon, kailangan pa ring maging maingat. Tara na, lumuhod na lang tayo sa pintuan para salubungin si Uncle Master. Lumuhod na kayo. Isang buong umaga kaming nakaluhod. Napakadasal. Dumating na si Uncle Master. Bilisan nyo, lumuhod na kayo ng maayos. Ang bilis. Paglipad sa espada. Ito talaga ang isang immortal. AMM. Tumayo na kayong dalawa. Huwag ka nang lumuhod. Opo. Lumilit. Ito ang storage bag. May ibang mundo sa loob. Kung magkaroon lang ako ng ganito, may paglalagyan na ang palayok. Sumama ka sa akin sa loob. How yun? Inilagay ka ng elder dito sa alchemy room dahil sa pangalan mong How yun. Sana ay magdala ka ng swerte sa akin. Tiyak po. Uncle Master, tiyak na magtatagumpay kayo sa alchemy ngayon. Bawat isa ay magiging supreme. Kalokohan. AMEA. Sa buong Taichusek, sino ang makakagawa ng Supreme Foundation Pill? Kung makagawa lang ng pill, sapat na ang isang batch ng low grade. Kung makagawa ng 2 mid-grade, malaking tagumpay na iyon. Tama po. Umaasa po akong lahat ng ito ay maging mid-grade. Uncle Master, haha, ikaw, magaling kang magsalita, bata. Bago ang disipulong ito, ano ang pangalan mo?
Ang disipulo. Hindi. Ang pangalan ko po ay Hipingsheng. Isang utility disciple po ako. Utility? May spirit root ka pala. Opo. Ang batang ito ay may 5-element spirit root. Kumpleto sa lahat ng elemento. 5-element spirit root pa pala. Sayang naman, sayang talaga. Kilala mo ba ang isang nagngangalang Hisanji? Si Hisanji po ang aking ama. Pero ilang taon na po siyang patay. Alam mo ba kung paano namatay ang iyong ama? Opo. Narinig ko po kay Tio Jiang na nakatagpo siya ng halimaw at pinatay siya ng halimaw na iyon. Pagkatapos, hinanap siya ng aking ina para maghiganti at namatay din siya sa pugad ng halimaw. Ang mga naglilinang ay hindi may iwasan ang kapahamakan. Dahil pinili nila ang landas na ito, wala silang pagsisisi sa hinaharap kapag nakatagpo ka ng iba. Huwag mong sabihin na si Hisanji ang iyong ama. Tandaan mo ito, tandaan mo. Halika, sumama ka sa akin sa loob para maglingkod sa paggawa ng elixir. Opo. Ang linis. Magaling. How yun? Simulan mo na ang apoy. Ang init pa sa foundation pill. Naiintindihan mo naman siguro, di ba? Naiintindihan ko po. Ang pangunahing sangkap ng foundation pill ay SKY Spirit Fruit. At ang mga pantulong na sangkap ay Juemingzi at Zhenjiangju. Sa simula, dapat pakuluan ang SKY Spirit Fruit sa mahinang apoy. Pagkatapos, mabilis na pakuluan sa malakas na apoy. Ang Juemingzi at Zhenjiangju. Sa huli, pagsamahin ang tatlo sa matinding apoy. Pagkatapos ng kalahating oras, kailangan namang alisin ang labis na tubig sa mahinang apoy. Ang labis na tubig sa loob ng Dan furnace. Ngunit kung kailan eksaktong gagawin ito, ay kailangan pa ring sundin ang utos ninyo, Uncle Master. Hahaha, magaling. Magaling. Hindi masama, hindi masama. Haha, simulan na natin. Malapit na. Bata, bilisan mong bawasan ang apoy. Ama. Mas maliit pa. Sapat na. Hahaha. Narito na ako. Hindi ko kayo sinisisi, kayong dalawa. Ako ang nagkaroon ng problema sa pagsasama-sama. Sa huli, dapat siguro ay ang kalidad pa rin ng SKY Spirit Fruit. Medyo kulang. Kung makakakuha lang ng isang Supreme SKY Spirit Fruit, ang batch na ito ng Foundation Pill ngayon ay magkakaroon na ng resulta. Ayusin nyo na ang mga gamit nyo. Alis na ako. Oh, sabi ko na nga ba? Itong si Uncle Master Yutsuan, sa dami ng dose-dose ng immortal sa Kyushu Peak, siya ang may pinakamabait na ugali. Hindi kailanman sinisisi ang iba. Kung may dumating na mainitin ang ulo ngayon, tayo, dalawa, siguradong makakatikim ng matinding bugbog. Hindi na yan may iwasan. Mula ngayon, matuto kang sumunod sa akin ng maayos. Magkaroon ka ng kaunting pag-unawa. Opo. Sex na. Linisin mo ng maigi ang kaldero ng elixir. Ang sahig din, walisin mo ng malinis. Pagkatapos, punasan mo ng tubig. Ang lahat ng itim na ito, ang abo ng elixir at abo ng pugon, dalhin mo na sa basurahan. Sech po. Pwede nang magpahinga. Senior brother, isa kang panlabas na disipulo. Kaya sigurado, marunong ka rin ng mga magic spell at divine abilities, di ba? Divine abilities at magic spells? Hindi. Hipingsheng, iniinsulto mo ba ako? Hindi ko po alam ang mga patakaran dito. Pakiusap, senior brother, parusahan niyo po ako. Parusa? Huwag na. Sinusundan ko ang pamamaraang ito ng paglilinang ng mahigit 20 taon. Pero nasa key condensation stage, second level pa lang ako. Ano ang alam ko sa magic spell at divine abilities? Ang second level ay napakagaling na rin po. Galing? Kalokohan. Maliban sa mas malakas ang katawan. Parehong-pareho lang ako sa isang ordinaryong tao. Naiintindihan mo ba? Senior brother, saan po makakakuha ng cultivation techniques? Hahaha. Ikaw, na may 5 elements spirit root, gusto mo pang mag-cultivate. Walang magulang, walang pinagmulan, gusto pa ring mag-cultivate. Huwag ka nang mangarap. Kahit bigyan ka pa ng gongfa, wala ka pa ring mararating. Halika na, bumalik ka na lang at matulog. Hindi ba mas maganda? Lahat ng gusto mo, nasa panaginip mo. Squirrel o squirrel. Hindi ko rin alam kung ito ay swerte o malas. Pasensya na. Mukhang limitado lang ang pagpapabuti ng tubig na ito. Malinaw at matamis lang. Wala nang ibang epekto. Naku, Hipingsheng, bilisan mo, sumama ka sa akin, dali, dali. Kuya, anong nangyari? Dumating si Fairy Linglong para mag-refine ng Kigathering Pill. Kilala siya sa pagiging mainitin ang ulo at malupit.
Baka mamatay ako sa bugbog. Hindi masabi. Ikaw pala. Pagbati, Lola. Bakit ka pumunta rito sa silid ng paggawa ng elixir? Si Boss Zhang ang nag-utos. Baka sirain ko ang tubig. AMEA. Ibinigay mo sa kanya ang mga elixir, hindi ba? Tama ang hinala nyo, Lola. Kung hindi ko ibibigay, nasa panganib ang buhay ng batang ito. Sa tingin mo, makakagawa ako ngayon ng Supreme Kigathering Pill? Ate, napakatalino nyo, iyak na makakagawa kayo. Huwag kang maging sarkastiko. Mahirap gumawa ang Supreme Spirit Rice. Sa tutulang, senior sister, 8 sa 10 ay sumasabog. Ibig sabihin, hindi ako makakapag-ensayo ngayon? Ete, ilayo mo yang espada mo. Natatakot ako. AMEA, magpatuloy ka. Kahit ang mga bihasang alchemist, 5 o 6 na hurno lang, pa makagawa ng isa. Wala akong pakialam. Kung hindi kayo makakagawa ng elixir, bahala na kayo sa buhay nyo. Opo, opo. Malapit na, sigurado akong makakagawa tayong elixir. Hiping Sheng, kumuha ka ng malaking kahoy na jujubi sa likod. Kuya, may malaking kahoy na jujube yan sa tabi ah. Bakit ang dami mong tanong? Kung sinabi kong pumunta ka, pumunta ka. Bilisan mo! Ano ba talaga ang pakay niya? Wala man lang kahoy. Sunog. Sumabog ang hurno. Kuya. Kuya, kumapit ka. Sinasadya mo akong paalisin, hindi ba? Mas mabuti ng isa lang ang masaktan kaysa dalawa, hindi ba? Ang lupit ng babaeng yan. Ang mga taong yan, walang katarungan. Kuya, tatawag ako ng doktor para sa'yo. Hindi basta-basta ang mga taong yan. Ilang tadyang ang nabali? Aray, aray. Kapatid. Mukhang matutulog ako ng ilang buwan. Mula ngayon, ikaw ang magpapakain sa akin. At tulungan mo rin akong magtapon ng ihi. Salamat, senior brother. Aray, peste ka, mag-ingat ka nga. Ang pinakamahalaga ngayon ay linisin ang alchemy room. Sa panahong ito, ikaw ang bahala sa alchemy room. Opo. Mabuting tao si senior brother Hao. Subukan kong ilagay sa treasure po. Baka sakaling gumana. Walang sumunod. Tagumpay o kabiguan, dito nakasalalay. May natitira pang isang jinggudan pill. Dapat ko bang ipainom kay senior brother Hao yun? Mas mabuting mag-isip muna ng perpektong dahilan. Ang palayok na ito ay talagang mahiwaga. Hindi maganda. Ang bango ng gamot ay masyadong matapang. Hindi ko matakpan, talagang hindi matakpan. Paano kung may dumating at maamoy ito? Mas gugustuhin kong walang gamot, kaysa mabunyag ang sikreto. Buksan mo ako. Kailangan itago. Anong amoy yan? Bakit ang bango? Parang key gathering pill. Maliban kung ito ay superior grade. Naamoy ko rin. Magtatanong pa sana ako kay senior brother. Kakaiba naman. Sedge na. Kumain na tayo. Nalinis na ba ang silid ng elixir? Kumpleto na rin ba ang panggatong? How yun? Magluluto na ako ng elixir. Bilisan mo. Lumabas ka. Tingnan mo ang sitwasyon. Kung hindi, mabubugbog na naman tayo. Lolo Master, huwag kang lumuhod. Ayaw na ayaw ko sa pagluhod. Bago ka sa paningin ko. Bagong dating ka ba? Ang batang ito ay isang alalay lamang sa silid ng elixir. Ano? Nasaan si Hao yun? Nabali ang tadyang ng senior brother. Sino ang bumugbog sa kanya? Napakabangis. Lolo Master, hindi na makayuko ang disipulo. Sedge na, ano ba talaga ang nangyari? Binugbog ako ni Senior Sister Linglong. Napakawalang galang. Napakawalang galang talaga. Nagdadala lang ito ng masamang karma sa ating Choose Hupi, AMEA. Sana makapag-cultivate din ako. Naku, lagot na tayo. Anong ibig mong sabihin, senior brother? Hindi ba ito maganda?
Ang Lolo Master ang pinakamahigpit sa mga masasamang tao. Siguradong parurusahan niya sila. Ngunit sina Master Yud at Linglong ay makitid ang isip. Kung mapaparusahan sila dahil sa akin. Kung magaan lang, ayos lang. Kung mabigat, baka mawala ang buhay ko. Pinaparusahan na sila ng ating patriarch. Hindi ba sila natatakot? Ikaw na may makitid na isip. Maghahanap lang ng kung sino para bugbugin ako sa gabi. Sino ang makakaalam kung sino ang gumawa? Malinaw ang pananaw ng senior brother. Masama ang puso ng tao. Maintindihan mo rin sa huli. Senior brother Hao, kainin mo ito. Jinggudan pill. Ito pala ay isang supreme pill. Saan mo nakuha yan, bata ka? Huwag ka nang magtanong, kainin mo na lang. AMEA, kung hindi mo sasabihin, hindi ko kakainin. Iniwan ito sa akin ng aking mga magulang bago sila mamatay. Ang mga magulang mo? Nakakuha rin sila ng ganitong supreme pill? Sigurado ka bang hindi ka nagsisinungaling? Niligtas ko ang buhay mo, binigyan mo ako ng gamot. Tabla na tayo. Ay, ang galing talaga. Pakiramdam ko gagaling na ang sugat ko ngayon. Ang sakit. Kasalanan lahat ng walang kwentang si Hao yun. Dahil sa kanya, naparusahan tayo. Nakakahiya. Kailangan pa nating lumuhod ng 3 araw. Hao Yun, Hiping Sheng. Ang utang na ito. Pababayaran ko sa inyo ng 100 beses. Senior brother. Gumaling ka na. Dahil sa Supreme Jinggudan pill mo. Pinakamataas na kalidad na pildoras. Agad-agad ang epekto. At walang anumang side effect. Ang pinapahanap ko sa'yo, nahanap mo na ba? Nahanap ko na. Si Linglong at ang iba pa ay pinarusahan. Magmumuni-muni sa plaza sa loob ng 3 araw. AMEA, 3 araw lang? Ay, napakagaan naman ng parusa sa kanila. Halika, ikukwento ko sa'yo ngayon. Alam mo ba kung bakit mabilis ang spirit root? Hindi ko alam. Halimbawa, itong bibig ng mangkok ay isang single spirit root. Ang lahat ng spiritual energy ay dumadaan sa bibig ng mangkok papasok sa katawan. Tingnan mo, maglagay ng 2 peras. Ito ay dual spirit root. Ang malupit na katotohanan ng kakayahan sa cultivation. Ang single spirit root ay double ang laki kaysa sa dual spirit root. Ang kapal ay kalahati, ngunit ang aya nito ay isang kapat lang. Ang dami ng spiritual energy na dumadaan habang nagkukultivate ay isang kapat din. Ito ang pagkakaiba. Ang mga cultivator na may dual spirit root, sa teorya, ang bilis ng cultivation ay isang kapat ng single spirit root. Naiintindihan mo ba? Naintindihan ko. Tingnan mo, ito ang triple spirit root. Ang triple spirit root ay mas manipis. Mas mabagal ang bilis ng cultivation. Tingnan mo nga. Ikaw ay 5-element spirit root. Mayroon kang 5 spirit root. Ang kapal ng bawat spirit root na ito ay halos 10 lang ng single spirit root. Kaya, sa parehong resources, parehong cultivation method, ang single spirit root ay kailangan lang ng 10 taon mula key refining stage level 1 hanggang level 12. Ikaw, kailangan mo ng 100 taon. Hey! Sabihin mo sa akin, paano ka hahabol? Paano ka makukultivate? Haha, ako ay 4 spirit root. Ikaw ay 5 spirit root. Tayo, habang buhay ay hindi makakarating sa foundation establishment stage. Pero dahil gusto mong mag-cultivate, mayroon akong isang simpleng breathing and meditation method dito. Kunin mo at tingnan. Pero huwag kang umasa ng sobra. 7 araw lang, bibigyan kita ng 7 araw. Hindi pwedeng kopyahin. Kailangan lang kabisaduhin. Pinapatingin ko lang sa iyo, hindi para mag-cultivate ka. Dahil itong bagay na ito ay, naalala ko lang noon, ang nilalaman ng unang 3 layers ay siguro tama. Pero ang mga susunod, hindi ko masisiguro. Mga 80% ay mali. Opo, senior brother. Kukunin ko po muna at titingnan. Ay, naghahanap ka ba ng pakiramdam ng ki? Opo. Nahanap mo na ba? Hindi pa. Kailangan ko na bang magputol ng kahoy? Ay, hindi. Sige, maghanap ka lang ng maayos ng pakiramdam ng ki mo. Ako na ang gagawa ng pagpuputol ng kahoy. Hanapin mo lang muna ng dahan-dahan. Mas mahalaga ang pakiramdam ng ki. Ay,
Nahanap mo na ang pakiramdam ng ki? Hehe, opo, Kuya Hao. Naramdaman ko lang kanina ang paggalaw ng spiritual energy sa labas. Nahanap ko na ba ang pakiramdam ng ki? Siguro, huwag ka nang magtanong. Ang mga henyo at tayo ay hindi talaga mapagkukumpara. Hey, kalahating buwan, nakarating sa unang antas. Inabot ako ng 3 taon para makarating sa ikalawang antas. Ganito na lang siguro ang buhay ko. Ang mga pildoras ay dapat ilagay sa ceramic na bote. Huwag mong hayaang makita ng iba. Hindi ito maganda para sa iyo. Kunin mo na yan, alis, alis. Sinusubukan ako ni Kuya Hao. Hindi ko talaga dapat ilabas. Kailangan kong magpigil. Hoy, anong ginagawa mo sa loob ng bahay, bata? At bakit nakasarado ng mahigpit ang pinto? Huwag kang magkamali, ha? Hindi yan ang iniisip mo. 14 na pa lang ako. Wala kang alam. Sage, tingnan mo to. Ito ang karaniwang reseta ng elixir sa mundo ng paglilinang. Ito ang pinakapangunahing bagay. Bawat isa ay mayroon nito. Naglalaman ito ng iba't ibang paraan ng paggawa. Kahit na isa ka lang tagapaglingkod, ang pamamaraan ng pagkontrol ng apoy, kailangan mong tandaan ng mabuti. Umuwi ka at pag-aralan mo ng mabuti. Kung may hindi ka maintindihan, tanungin mo lang ako. Ikaw si Hao yun? Ako nga. Mabuti naman. Ako ay disipulo ni Master Yude at nakababatang kapatid din ni Linglong. Ang nangyari kanina, nagkamali ang aking nakababatang kapatid sa iyo. Sabi ng aking master, dahil nasugatan ka, hindi niya ito maaring baliwalain. Sumama ka sa akin sa Hongdae Courtyard, doon mo batiin ang master. Hindi na kailangan, magaling na ang sugat ko. AMEA. How yun, ito ay paanyaya mula sa aking master, si Master Yude. Pupunta ka ba o hindi? Ikaw ang magdesisyon. Kung talagang hindi ka pupunta, sasabihin ko sa master ang totoo, na ayaw mong pumunta. Ay, Sage. Iwan ko sa iyo ang mga bagay dito. Pupunta muna ako kay Master Yude at kay Uncle Master Yutsuan para makinig ng payo. Ang ngantok ko. Kuya Hao yun. Hindi siya umuwi magdamag baka may nangyari sa kanya. Narito po ako, Ginoo. Ako si Master Yude. Uncle Master Yude. Ama. Ikaw ba yung alipin mula sa grupo ng mga alipin? Opo, ako po si Hiping Sheng. AMM. Sabi ni Hao yun, ang sugat niya ay mabilis gumaling. Dahil binigyan mo siya ng isang Supreme Jingudan Pill. Ama ba? Magsalita ka. Uncle Master, alam ko ang Jingudan Pill. Pero yung Supreme na sinasabi nyo, ano po yon? Narinig ko na dati binigyan ka ni Senior Sister Loyu ng 2 Jingudan Pill. Opo. Hindi ko alam ang pangalan ng diwata, pero may isang diwata nga na nagbigay sa akin ng bote, may 2 tableta sa porselanang bote. Nasaan ang mga tableta? Kinain ko ang isa. Ang isa naman ay kinuha ng pinuno ng mga katulong, si Boss Zhang. Hiping Sheng, may ipagagawa ako sa iyo. Opo. Si Hao yun ay isang alagad sa silid ng paggawa ng tableta. Kahapon, buong kabaitan ko siyang inanyayahan at gusto ko siyang gamutin.
Ngunit, nagkaroon sila ng pagtatalo ng aking alagad na si Linglong. Nagkaroon sila ng pagtatalo ng aking alagad na si Linglong. Sa huli, nagkasakitan sila. Hindi sinasadya ni Linglong na napatayin si Hao Yun. Huwag kang malungkot. Ang lahat ng tao ay may tadhana. Ito ang kanyang kapalaran. Ito ang kanyang tadhana. Naiintindihan mo ba? Bakit hindi na lang mag-usap ng maayos? Bakit kailangan pa siyang patayin? Hey! Nalulungkot din ako. Si Linglong ay nagkamali ng malaki. Agabi, siya ay hinatulan na ng Grandmaster. Tapos na ang usaping ito. Hindi mo na kailangang magtanong pa. Sa mata ng mga immortal, ang mga tao ay panglanggam at damo. Hindi mahalaga at hindi rin kaawa-awa. Nagtatanong na ako. Walang kamag-anak o kaibigan si Hao Yun. Nasaan ang kanyang pamilya? Hindi rin namin alam. Pero sa huli, siya ang iyong nakatataas. Ang kanyang labi ay ipinagkakatiwala sa iyo. Ikaw ang bahalang maghanap ng magandang libingan para sa kanya. Ilibing mo na siya. Ay, nga pala. Ang Chuzu Peak ay sagradong lugar ng mga immortal. Hindi ito dapat dungisan. Maghanap ka ng lugar sa labas ng sekta. Kailangan kong makahanap ng paraan para mailabas ang kayamanan sa bundok. Senior Brother Hao Yun. Patawad. Ano ang ginagawa ni Xiaohi? Si Senior Brother Hao Yun ba yan? Ha? Si Senior Brother Hao yan. Si Senior Brother Hao. Xiaohi, narinig din namin ang nangyari kay Senior Brother Hao. Hay, sa totoo lang, nalulungkot din kami. Pero wala tayong magagawa. Kung may kailangan kang tulong, sabihin mo lang sa akin. Boss Zhang. Inutusan ako ni Master Yud na dalhin si Senior Brother Hao Yun sa labas ng sekta para ilibing. Kailangan ko siyang bantayan ng ilang panahon. Ang trabaho ko sa Danhal, baka hindi ko na matuloy. Ayos lang, hahanap ako ng kapalit. Magpatuloy ka lang. Aray. Umalis ka. Lumayo ka sa akin. Nakakainis. Mga langgam, dahil sa inyo napaparusahan ako dito. Paumanhin. Ang teleportation array ay para lamang sa mga panloob na disipulo. Hindi pinapayagan ang mga hindi panloob na disipulo na tumapak dito. Doon ang daan pababa ng bundok. Maaari kayong dumaan doon mamaya. Teka, Gaya ng nakasanayan, lahat ng bababa ng bundok ay kailangang kapkapan. Kasama ka at siya. Ang mga bagay na pinahusay ng mahiwagang palayok ay talagang labag sa kalikasan. Ang pagputol ng bato ay parang paghiwa ng tofu. Kamangha-mangha, kamangha-mangha. Tumigil ka. Heping Sheng, lumapit ka rito. Lumapit ka sa akin. Umalis ka. Umalis ka. Hahaha. Ang babaeng ito ay talagang walang pag-asa. Nakapatay na, pero ilang araw lang siyang pinarusahan para magmuni-muni. At galit na galit pa rin siya. Senior Brother Hao Yun. Huwag kang mag-alala. Kapag naging matagumpay na ang aking cultivation, papatayin ko siya para ipaghiganti ka. Sa wakas, nakabalik na ako sa bakuran na iniwan ng aking mga magulang. Mahigit kalahating taon na akong hindi nakakabalik, kaya napabayaan na ito. Mula ngayon, kailangan ko nang umasa sa sarili ko. Ang lugar na ito ay napakayaman pala. Masyadong mataas ang hinihingi. Hindi ito para sa akin. Hey! Kailangan ko na namang maging disipulo ng mga gawaing bahay. ano po iyon? Paki-check po ito para sa akin. Gaano pa karaming contribution points ang natitira dito? Anong pangalan mo? Hiping Sheng. Saan galing ang card na ito? Ang bata mo pa. Paano nagkaroon ng ganoon karaming contribution points ang card mo? Ang mga magulang ko po ay parehong outer disciples. Ganoon pala. Kapatid, ang kabuwang contribution points sa card mo ay 1,686 points. Ang dami. Sapat na ito sa akin sa loob ng ilang dekada. Senior Brother Hao, binibisita kita.
Mabuti na lang at walang gumalaw. Huwag ipakita ang yaman. Kailangan itong itago ng maayos. Pinakaligtas pa rin sa ilalim ng lupa. Dinala ko ang palakol at ang cultivation method sa ilog. Sana ay makapasok na ang ki sa katawan ko sa lalong madaling panahon. Isang buwan na. Hindi pa rin. Hindi ko man lang mapatakbo ang isang cycle. Hinding-hindi ako susuko. Ganoon ba kahirap ang 5 elements spirit root? Isang buwan na. Hindi pa rin. Mali ba ang cultivation method? Subukan na lang, wala namang mawawala. Pwede bang i-enhance ang cultivation method? Subukan ko. Kahit masira, ayos lang. Sana may himala. Umagang-umaga na. Tingnan natin ang resulta. Uy, naging 2 libro. Talagang lumakas. Ang tibay ng papel na to. Pati pangalan, nagbago. Siguradong buong-buo ang pagpapalakas. Tingnan ang nilalaman. Ibig sabihin kaya, ang librong ito ay gawa ng langit? Siguro nga. Ang wood attribute, umabot ng 12 layers. May kasama pang spell. Tingnan ang isa pa. Lihu Zen Fa Apoy. Ang fire attribute, kumpleto rin. Alin kaya ang pipiliin ko? Subukan ko muna ang Lihu Zen Fa. Kailangan itago ng maigi. Kabisa na ang mga prinsipyo ng sekta. Simulan na ang pagpasok ng ki sa katawan, ang linaw ng pakiramdam. Ang fire spiritual energy, pumasok sa laman at dugo. Handa na para sa bottleneck ng spirit rule. Ang 4 na ugat, sarado. Masyadong makipot ang daanan. Ito ang dahilan kung bakit mabagal ang paglilinang. Grabe, ang lakas naman nito. 1 oras pa lang, nag-breakthrough na ako. Ito ba ang tinatawag na inner vision? Subukan pa ang 2 layer. Anong nangyayari? Hindi makapasok ang spiritual energy. Masyadong manipis ang spirit root, nakablock. Lahat ng daan kailangan gamitin ang gamot para pilitin. Kailangan takpan ang amoy ng gamot ng sesame oil. Supreme Spirit Rice, sapat ang 1/10. Ito na ang pagsubok. Ang lakas ng spiritual energy, Lihu Zen, Fa-absorb ko ito. Puputok na ang mga ugat aray. Na-control na sapat para sa 3 araw, nasa key condensation level. 3 na ako, mas malakas na ang cultivation ko kaysa kay senior brother How Yun noon. Umuulan na ng nyebe, malapit na ang bagong taon. Oras na para magbigay ng insenso para sa mga magulang ko at kay senior brother How. Senior, bibili ako ng spirit rice. Saich, anong class ng spirit rice ang gusto mo? Junior? May mataas, gitna, at mababang kalidad na lang. Mababang kalidad na spirit rice. 1 contribution point bawat kilo. Ilan ang kailangan mo? 200 muna. Sage, kunin mo itong resibo. Punta ka sa warehouse para kunin ang spirit rice. Salamat. Junior, nasa key condensation level 3 ka na, di ba? Pwede mo subukan maghanap ng gawain sa Feng Shui Mountain para makakuha ng experience. Kung makahuli ka ng spirit beast o makakuha ng spirit herb, pwede mo itong ibalik sa sekta para makakuha ng contribution points. Ngayon na nababalutan ng nyebe ang bundok, maraming spirit beasts ang walang mataguan. Ito ang tamang panahon para manghuli ng spirit beasts. Ayan, may mga kaugnay na misyon doon. Sage, senior brother.
Sana ang 15 butil na ito ay makatulong sa akin na makarating sa ika-4 na antas ng key refinement. Ang galing. Hahaha. Malapit na akong makapag-cultivate ng spells. Masyadong masikip sa loob ng bahay, hindi ko magagawa. Maghanap ako ng liblib na lugar para subukan ang aking divine abilities. Hay, kung mayroon lang sana akong storage bag, ang ganda sana. O kaya, ibaon ko na lang. Ulitin. Nasaan ang aking treasure basin? Hindi naman siguro nawala? Halika. Kolektahin. Halika. Kolektahin. Medyo maliit. Kung sana ang treasure basin na ito ay mas malaki pa, mas maganda. Palakihin pa, palakihin pa, palakihin pa. Kolektahin. Bago ako maghanap ng mga kagamitan sa paglinang, subukan ko muna kung paano ang spell na ito. Ang layo na nito. Kahit mag-ingay ako, hindi naman siguro maalarma ang Taitsu sect, di ba? Sect. Huwag lang sana akong magdulot ng sunog sa bundok. Ang kakaiba, hindi mapatay ng tubig ang apoy na ito. Ibig sabihin ba, ang apoy na nilikha ng spirit energy spell ay iba sa ordinaryong apoy? Ang lakas ng isang atake na ito ay kayang basagin ang isang lumang puno. Sa tingin ko, hindi na masama ito. Hindi ko lang alam kung paano ito sa isang cultivator. Makakasabay kaya ako sa mga disipulo na kapareho ko ng antas. Emye. Ang lakas. Ulitin. 12 beses lang ang kaya kong gawin. Kung hindi ko kayang talunin ang kalaban, kailangan ko lang tumakas. 3 lang ang hindi ko makita ang cultivation level, at sila lang. Senior brother, anong kailangan ninyong asikasuhin? Junior brother, nabalitaan ko na mayroon tayong Changi Pavilion sa Taitsu sect na bukas sa mga outer disciples. Gusto kong tingnan. Paano ako makakapasok doon? Senior brother, nasa ika-4 na antas na kayo, di ba? Mabuti naman, senior brother. Ang Changi Pavilion ay nasa ika-2 palapag ng ating outer sect hall. Maaari kang pumasok doon sa gilid. May hagdanan doon. Pero bago ka pumasok, kailangan mong subukan ang iyong cultivation level. Kapag umabot ka na sa ika-4 na antas,
mayroong taong maghahatid sa iyo. Maraming salamat, Junior Brother. Ika-4 na antas na. Ito ba ang unang beses mo? Opo, ito po ang unang beses ko rito. Hindi mo kailangang tawagin ako ng ganyan. Ikaw ay nasa key condensation stage, ika-4 na antas. Ako naman ay nasa key condensation stage, ika-9 na antas. Bagaman may kaunting agwat, sa pangkalahatan, pareho tayong nasa key condensation stage. Mula ngayon, tawagin mo na lang akong Senior Brother. Hindi ko kayang tanggapin ang titulong senior. Opo, Senior Brother. Pumasok ka na. Junior Brother, bibili ka ba ng mga gamit? Sumama ka sa akin. Hindi, ito ang unang beses ko rito. Titingin-tingin lang muna ako. Sige, tingin-tingin ka lang. Kung may magustuhan ka, maaari mo itong bilhin. Ang presyo ng bawat item ay nakalagay sa ibaba. Yuan Bao, Jade Yuan. Ang Bigupil ay nagkakahalaga ng 800 contribution points. Hindi ko kayang bilhin. Dalawang mababang uri ng Spirit Stone ang isang piraso. Spirit Stone lang. Sayang, wala man lang akong isang Spirit Stone. Kuya, gaano karaming contribution points ang katumbas ng isang Spirit Stone? Haha, hindi mo pa alam, kapatid. Ang contribution points at Spirit Stones ay hindi malayang napapalitan. May mga bagay na contribution points lang ang kailangan. Pero may mga mahahalagang bagay na Spirit Stone lang ang pwedeng ipambili. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Ano ito? Ito ay isang pepper crane. Kapag pinasukan ng magic power, ito ay mag-a-activate. Pagkatapos ma-activate, ito ay magiging isang crane. Kaya nitong magdala ng 1,000 jin at makapagpalipad ng tao sa loob ng isang araw. Sa loob ng isang araw, makakalipad ito ng libu-libong milya. At ang bagay na ito ay pwedeng gamitin ng 3 beses. Ito ay kailangan ng ating mga disciple sa ki-refining stage kapag naglalakbay sila ng malayo. Kuya, kung may magandang bagay ako, bibilhin nyo ba dito? Emie, naman kung may magandang bagay ka, kapatid, bibilhin din namin. Nasaan ang gamit mo? Oh. Ito ba ang bibilhin? Ito pala. Sumama ka sa akin, nakababatang kapatid. Hahaha, marami nito sa sekta. Hindi namin binibili. May dangkuan pa. Iba ang akin sa inyo. Mas detalyado ang akin. At mas advance. Kalokohan. Ang 36 formulas for alchemy na ito ay ipinasa mula pa noong sinaunang panahon. Hindi lang kami sa Taitsu sect ang gumagamit nito. Sa buong mundo ng cultivation, hindi ko alam kung gaano karaming sekta ang gumagamit nito. Ang formula mo at Ang ordinaryong formula ay hindi magkapareho. hindi ba ito panloloko? Itago mo ang libro mo, nakababatang kapatid. Pakiusap, bumaba ka na. Huwag mo akong pilitin na tumawag ng tao. Kuya, umakyat ka ba sa ikalawang palapag? Kapatid, may itatanong ako sa iyo. Paano kami, mga panlabas na disipulo, makakakuha ng Spirit Stones? Ang Spirit Stones. Sa normal na sitwasyon, kami, mga panlabas na disipulo, ay walang paraan upang magkaroon nito. Maliban kung tumulong sa iba. Sa totoo lang, may isa pang paraan. Narinig ko na ang Spirit Herb Valley, maganda raw ang trabaho doon. At sabi-sabi, ang Spirit Herb Valley, alam mo na. Ito ang pinakamayaman na lugar sa Taitsu sect. Ang trabahong ito ay bagay sa akin. Ang pangunahing cultivation ko ay Fire Spirit Root. Sage, Junior Brother,
Tatanggapin ko ang misyon sa Spirit Herb Valley. Dumating na si Senior Brother Wang. Nakahanap ako ng isang disipulo para sa iyo, na ang pangunahing cultivation ay Fire Spirit Root. Emye. Sige na nga. 4 na antas lang ng key condensation. Kaya ba niya? Hayaan na. Ganoon na lang. Ilabas mo ang iyong. Fire Spirit Energy. Opo. Uy, maganda ang kulay ah. Ang Fire Spirit Energy na ito ay napakadalisay. Halika, bawiin mo ang iyong kapangyarihan. Sumama ka sa akin sa Spirit Herb Valley para sa isa pang pagsubok. Hipingsheng, tama, sumama ka sa akin. Mag-ingat sa iyong paglalakad. Huwag kang gumala. Ito ang Liang Flower. Isang grade 2 Spirit Herb. Ilabas ang lakas espiritu sa bato para masubukan ang kadalisayan. Kung pasado, mananatili ka. Simulan na. Sed. Hindi buong lakas. Kalahati lang ng lakas espiritu. Ha? Nag-iba ng kulay ang batong ito. Ang galing. Ang Fire Spirit Energy ay umabot sa mataas na antas. Ang cultivation technique ng Junior Brother ay tiyak na pambihira. Naku, nabuking ako. Siyempre, dito sa atin, sapat na ang medium grade. Junior Brother, sumama ka sa akin para makita si Senior Kumu. May illusion formation dito. Huwag kang basta-basta papasok. Opo. Ito ang tirahan ni Senior Kumu. Senior Kumu, narito na ang napili. Pakibigay ang iyong utos. Kai Refinement 4th Layer. Kakayanin ba niya? Senior, ito lang ang nakapasa. Emye. Sige na. Ito ang token ng Spirit Herb Valley. Tandaan, huwag kang magpagalagala. Kung hindi, hindi ko na problema kung masaktan ka. Opo, tatandaan ko po. Emye. 3 buwan pa ang flower season. Ikaw na ang magtapos na natitira. Umalis ka na. Sundin mo ako, Kuya He. Ipapaliwanag ko sa iyo ng mabilis. Nakikita mo ba yung bato? Ito ang energy core. 4 ang kulay nito. Pula, dilaw, ginto, at lila. Kung pula, 1 araw lang. Kailangan mong magbigay araw-araw. Kung dilaw, 3 araw ka na hindi mag-alaga. Kung ginto, 1 beses, 7 araw. gets mo ba? Gets ko. Kung lila, ilang araw, wag mo na isipin ng lila. Bukod sa pag-supply ng fire energy, may isa pa. Kolektahin ang pollen. Pollen? Kolektahin mo lang tuwing 3 o 5 araw. Ang pinakamahalaga sa liyang flower ay ang pollen. Gagawing pulbos ang pollen, gagawing ink sa talisman. Ano yung ink sa talisman? Sundin mo ako, tingnan natin. Bawal magtayo ng bahay sa Spirit Herb Valley. Baka magkasunog. Lahat nakatira sa kuweba. Huwag mag-alala, maluwag ang kuweba. May Fire Spirit Stone pa sa loob. Sundin mo ako, sayo na to. Ito ang gamit sa pagkuha ng pollen. Kumuha ng 1 batch ng pollen. 1 bote lang ang makukuha bawat buwan. Isumit lahat. Huwag magtago para sa sarili. Bahala ka sa buhay mo. Subukan ko itong sentro ng formation. Sage, Fire Spiritual Energy. Pula. Kapag naging dilaw, saka ulit. Ginto. Sapat na ito. Ginto pala, hindi na pwedeng subukan pa. Walang magandang maidudulot kung ilalabas ko ang lakas ko. Hindi dapat kumalat ang amoy na ito. Natatakpan ito ng amoy ng mga halaman sa labas. Bawat 3 araw, kukuha ng pollen. 1 kapat, sapat na para sa 3 araw na paglilinang. Itago mo. Simulan na. Ang bilis ng paglilinis, pabilis ng pabilis. 3 araw na ang lumipas. Ganap ng natunaw.
Ang bato ay nagbago mula ginto patungong dilaw, kaya pa ng 3 o 4 na araw. Hindi ko pwedeng gamitin ang treasure basin para palakasin ito. Masyadong malaki ang panganib na mabunyag. Naubos na ang Supreme Key Gathering Pill. Sa loob ng 2 buwan na ito, magaling ang ginawa ni Hiping Sheng. Ito ang gantimpala ko sa iyo. Maraming salamat, Senyor. May kailangan akong gawin ngayon, kaya alis ako sa sekta ng ilang panahon. Pagkatapos ng 1 buwan, malalanta ang bulakla. Hindi mo na kailangang alagaan pa. Opo, Wang Dun, dalhin mo si Hiping Sheng sa Matu Mountain. opo. Pasensya na, Senyor Kumu. Kulang na kulang po talaga ako sa resources para sa cultivation. Ngayon, hihiramin ko muna ang 1 bote ng pollen ninyo. Dapat maging flexible ang tao, hindi pwedeng maging kasing tigas ng kahoy, di ba? Senior Brother Wang, nakolekta na po ang natitirang pollen. Junior Brother He, hindi mo ba naisip na magtira para sa sarili mo? Mabait sa akin si Senior Kumu, hindi ko gagawin yan. Paano kung itago natin ang kalahating bote? Baka hindi rin malaman ni Senior Kumu. Kapag naibenta natin ang kalahating bote ng pollen na ito, ang spirit stones na makukuha natin, hati tayo sa 2, paano? Senior Brother, naguguluhan ka na naman. Kung ibebenta natin yan ng palihim, hindi ba't parang nagpapahuli tayo sa bitag? May punto ka rin. Pwede nating itago muna, tapos ibenta na lang pagkatapos ng ilang panahon. Senior Brother, naguguluhan ka na naman. Ang pollen na ito ay madaling mawalan ng fire spirit energy. Kapag nawala na lahat, hindi ba't magiging walang silbi na lang yan? Paano ko ito ipagpapalit sa spirit stones? Hahaha, mabuti. Hindi ko inakala na ganoon ka katalino, Junior Brother. Nakita mo agad, halika. Narito ang 3 spirit stones. Kung hindi ka makapasa sa pagsubok, Hindi ka makakaiwas sa matinding bugbog ngayon. salamat, Senior Brother, Pumunta sa Matu Mountain Market at ibenta ang mga pollen na ito. ni Senior Kumu. Junior Brother He, umakyat ka na rin agad. Walang oras para mag-aksaya. Sej, kumapit ka ng mahigpit. Tara na. Huwag kang mag-alala. Hindi ito panaginip, hahaha. Junior Brother He, ito ba ang una mong sakay? Opo. Ayos lang, masasanay ka rin sa ilang beses na pagsakay. Ang Matu Mountain Market na ito ay 3,000 li ang layo mula sa ating Taitsusek. Hindi naman kalayuan, makakarating tayo doon sa isang umaga. Junior Brother He, hey, huwag mong gamitin ang iyong divine sense ng basta-basta. Napakamagaspang yan. Kung makakasalubong ka ng mga kakaibang cultivators, baka magkaroon na naman ng labanan. Karaniwan na ang mawalan ng buhay. Ito ang Matu Mountain Market. Sa loob ng 10,000 li sa paligid nito. Ang mga sekta tulad ng Taiksusek namin, Ay mayroong 12-dosenang. Ang 12-dosenang sektang ito ay kabilang sa isang alyansa. Na tinatawag na Dao Tsuan Alliance. Manager Liu, ako ay disipulo ni Senior Kumu ng Taitsusek. Oh, disipulo ka pala ni Daoist Kumu. Tuloy. Pasok. Ito ang aking master. Hindi po makakapunta ang aking master dahil may ginagawa siya. Pinapunta niya kami para ibenta ang ilang pollen. Lahat po ito ay dekalidad na liyang flower pollen. Pakitingnan po. Sage. Titingnan ko nga. Maganda. Mayroong 10 bote. Lahat ay mababang kalidad. Ayon sa dating presyo, bawat bote ay 76 na spirit stones. Lahat-lahat ay 1,008 piraso. Sige na, pwede na kayong umalis. Teka lang. Kailangan ko kayong bigyan ng sulat. Kung hindi, paano nyo ipapaliwanag kay Kumu? Di ba? Salamat, Manager Liu. Uy, Junior Brother, huwag ka munang umalis agad. Paano kung hindi ka maglibot? Manager Liu, pwede niyo po bang bantayan ang aking Popper Crane? Walang problema. Junior Brother He, tara. Ipapakita ko sa'yo ang isang magandang bagay. Ito ay isang storage bag, tingnan mo. May 3 dito.
Ito ay pang-umpisa, panggitna, at pang-advance na storage bag. Kung magkakaiba ang level ng bag, magkakaiba rin ba ang laki sa loob? Ang storage bag na ito ay gawa ng mga high-level na cultivator pagkatapos nilang i-compress ang espasyo at nilikha ito bilang isang SM World. Tara, dito tayo. Kuya, Gusto mong butong liang flower? Kapag itinanim mo ito, makakakuha kang isang 2 grade immortal herb. magkano? Huwag kang bumili ng buto dito, junior brother. Sino ang nakakaalam kung ano ang tutubo pagbalik mo? Kuya, gusto mo ng pill? Magkano ang key-gathering pill? Ang low-grade key-gathering pill, mura na sa iyo, 2 spirit stone bawat isa. TSK. Mas mura pa sa sarili naming sekta kaysa sa iyo. Sage na, bumili ka pa. Mayroon akong 12 piraso dito. Kunin mo na itong 12 piraso ko. Bibilhin ko na ang lahat ng ito. Bibigyan kita ng 20 spirit stones. Kapatid na pwede mo ba akong pahiramin ng ilang spirit stones? Kuya, magkano itong pepper crane? 5 spirit stones ang isang pepper crane. Pero itong hawak mo, nagagamit ko na ng 2 beses. Maari pa itong gamitin sa huling pagkakataon. Kung gusto mo, 2 spirit stones na lang. Kuya, ang mahal naman ng presyo mo. Kapatid, magkano ba ang gusto mong presyo? Tingnan mo, kung ibebenta ko sa iyo ng isang spirit stone, malulugi ako. Kasi itong bagay na ito, hindi ko ito gawa. Binili ko rin ito sa tindahan. Pero kung 2 spirit stones ang singilin ko sa iyo, sasabihin mong mahal. Sige, ganito na lang. 2 spirit stones ito, tapos bibigyan kita ng isa pang kayamanan. Ano sa tingin mo? Isang pambihirang kayamanan. Anong kayamanan? Hintayin mo, hahanapin ko. Halika, tingnan mo. Nakasulat dito ang isang divine ability. Dalhin mo ito at pag-aralan mong mabuti. Kung sakaling maintindihan mo, malaking bagay yan. Ang ninuno ko ay isang mahusay na alchemist. Ito ay ipinasa niya rin. Sayang naman, kaming mga sumunod, hindi na matutunan. Kuya, kulang-kulang itong pangkalahatang prinsipyo mo. Kulang ng tula ang unang bahagi. Malaking bahagi ang nawawala sa pangalawang bahagi. 80% na ang nawawala sa pangatlong bahagi. Wala na talaga ang ika-4 na bahagi. At itong pamagat ng libro, anong ibig sabihin ng Tongshen? Ito ay Tongshen Fe. Kulang ng isang salita. Tingnan mo rito. Ang tagal na kasi. Nabura na ang mga sulat dito. Kung buo talaga ito, ibibigay ko pa ba sa'yo? Huwag kang maging sakim, kapatid. Kung pag-aralan mo ito, baka may matutunan ka. Sapat na yan para sa buong buhay mo. Sage. Kuya Wang, kung kailangan mo pa rin, pwede kong ipahiram sa'yo itong 3. Sage. Maraming salamat, kapatid He. Huwag kang mag-alala, ako, si Wang Dun, ang pinakamapagkakatiwalaan. Mayroon akong isang lutuan ng elixir sa aking bahay. Ipapahiram ko sa'yo mamaya. Sage na, junior brother He. Gabi na rin. Kailangan na nating bumalik. Junior brother He, sandali lang. Ito ang aking kalan ng pagsasagawa ng elixir. Iwan ko muna sa'yo. Kapag may 3 spirit stone na ako, babayaran kita. Ibalik mo na lang sa akin mamaya. Pwede mo rin itong gamitin. Kailangan mo lang gamitin ang spirit energy para buksan. Hindi nga ako niloko ng tindero. Grab.
Kaya pala may antas din ang mga popper crane na ito. Kung gayon, hindi kaya pwedeng ibenta ang isa? Siguro malaki ang kikitain ko, di ba? Kunin. Hitsiyaw. Naayos mo na ba ang lahat ng ipinagbilin ko sa'yo? Senior, naayos ko na po. Sa huling buwan, nakakolekta ako ng 10.5 bote ng pollen. Sa huli, sa pamumuno ni Senior Brother Wang Dun, pumunta kami sa Matou Mountain Market. Sa Feng Manor, ibinigay ko ang mga bagay kay Manager Liu. Ito ang selyo na ibinigay ni Manager Liu. Magaling ang ginawa mo. Hiping Sheng. Mabuting bata ka, sayang lang. Sayang at Fire Spirit Root ang pangunahing cultivation mo. Hindi ka makakatagal sa Spirit Herb Volley. Ganito na lang, sa susunod na taon, kapag nagtanim ako ng liyang flower, hahanapin kitang muli para tumulong. Maaari ka nang umalis. Bakit? Mayroon ka pa bang kailangan? Dati po, nagtrabaho ako sa silid ng Elisir sa Chusu Peak. Alam kong maraming abo ng halaman mula sa kanilang silid ng Elisir ang ibinubuhos sa isang lambak. Kung papayag po kayo, maaari kong kolektahin ang lahat ng abong iyon at dalhin dito. Magagamit po iyon bilang pataba para sa iba't ibang halamang espiritu sa Spirit Herb Valley. Ang abong ito ay maaaring maging pataba. Amy, huwag mo akong bigyan ng mga walang kwentang ideya. Abo ng halaman para sa halamang espiritu. Nasira na ba ang utak mo para makaisip ng ganyang paraan? O baka naman, ikaw mismo ang gustong pumunta doon para maghanap ng kung ano? Pasensya na po sa aking pagiging mapangahas. Umalis ka na. Ang batang ito, hindi siya basta-basta magsasalita nang walang dahilan na gusto niyang pumunta rito. Baka may kakaiba nga rito. Mukhang nag-alala lang ako ng sobra. Hindi ka naman pinapaalis ni Senior Kumu. Dahil lang sa ang pangunahing ugat ng espiritu mo ay apoy. Hindi ka kailangan dito sa ngayon. Ayos lang po. Nga pala, Kuya Wang, itong kaldero mo sa paggawa ng Elisir. Kapatid, itong bagay na ito ay isang mababang uri ng magic tool. Dati, binili ko ito sa halagang mahigit 50 spirit stones. Hay, sayang lang ang pera. Sej na. Huwag na nating pag-usapan. Mabuti. Ito ang address ng bahay namin. Puntahan mo na lang ako doon ng maaga. Ang enerhiya ng apoy mula sa pollen ng liyang flower ay halos nawala na. Sa tingin ko, sa loob ng 10 araw, magiging ganap na basura na ito. Huwag na, hindi ako pwedeng magpanganib na ibenta ito. Halika na. Ito ay Supreme Spirit Rice. Mas mabuti pa kung binigyan mo na lang ako ng medium grade. Sej na. Itago muna natin. Kahit hindi ko kayang mag-cultivate ng Lihu Zenfa, pwede naman akong mag-refine ng spirit. 4 na buwan. Sij pa. Ay umulan ng snow. 1 taon na naman ang lumipas. Hoy, Wang Dun. 4 na buwan na ang nakalipas, hindi pa rin binabayaran ng batang ito ang utang niyang spirit stones sa akin. Ayaw mo na ba ng Elixir Furnace? Magkano ang key gathering pill? 2 spirit stones bawat isa. Kung kukunin mo ang isang batch, kaibigan, pwede namang mas mura. Saje, 20 spirit stones. Sej po. Paki-reserve po ng 2 batch para sa akin. Kukuha lang po ako ng ilang bagay sa loob. Babalik agad ako. Kumusta, binata? Ano ang gusto mong bilhin? Dito sa akin. Halos lahat. Ang kailangan mo ay narito. Hindi po ako bibili, Manager Liu. Gusto ko lang po sanang itanong sa inyo. Tumatanggap po ba kayo ng pollen ng liyang flower? Oho. Sa gitna ng taglamig na ito,
Mayroon ka pang pollen ng liyang flower. Ito ba ay pinalaki sa lugar kung saan lumalabas ang apoy sa lupa? Hindi ko po sigurado. Ang master ko po ang nagpalaki nito. Pinapabenta lang po niya sa akin. Sage. Sige, ilabas mo at ipakita sa akin. Gaano karami ang mayroon ka? 2 bote lang po, tingnan ninyo. Medyo kaunti. Mid-grade pa. Kahanga-hanga, kahanga-hanga. Sa gitna ng taglamig, nakapagpalaki pa ng mid-grade na liyang flower. Talagang kahanga-hanga. Ang master mo ay isang kahanga-hangang tao. Sage. Itong 2 bote ng pollen ng liyang flower, kinukuha ko na. Binata. Sinabi ba ng guro mo kung magkano ang ibebenta? Hindi ko rin po alam. Hindi rin po sinabi ng guro ko. Anong sekta ka? Ang disipulo ay galing sa Hilaga. Sabi ko galing sa Hilaga, ibig sabihin ayaw kong sabihin sa'yo. Ang 2 bote mo ay medium grade. Maganda ang kalidad. Bibigyan ka namin ng 300. 600 spirit stones, lahat para sa 2 bote. Okay lang ba sa'yo? Okay lang po, normal na presyo lang. Sige, mayroon kaming lahat sa tindahan. Gusto mo bang tingnan? Gusto mo bang tingnan? Hindi na po, salamat. Ang spirit stones ay sa guro ko. Hindi ko po pwedeng galawin. Ay, kapatid. Kapatid, sa totoo lang. Pwede ka ring bumili ng ilang kinglingdan. Kailangan mo yan. Ano naman ang kinglingdan? Kapag matagal kang gumagamit ng elixir para sa cultivation, ang mga impurities sa elixir ay mag-ipon sa katawan. Sa katagalan, magkakaroon ito ng masamang epekto. Ha? May ganito palang impurities. Kapag ginagawa, hindi talaga matatanggal ng buo ang dumi ng mga halamang gamot. Kung walang kahit katiting na dumi, hindi ba't yan na ang supreme grade? Ang ibig ninyong sabihin, ang supreme grade ay walang dumi? Siyempre. Pero ang supreme grade na pildoras ay sa alamat lang umiiral. Sino ba ang makakagawa niyan? Huwag na po, hindi naman ako madalas uminom ng pildoras. Kapag talagang may pill poison na ako, saka na lang ako bibili sa inyo. Ha? Hindi ka pa rin ba mayaman? Ang spirit stones sa bag na ito ay sa aking master. Hindi ko yan pwedeng gastusin ng basta-basta. Isang maliit na cultivator lang sa ika-4 na antas. Ngayon ay tinutugis ng 3 fiends of black wine. Malaki ang posibilidad na mapahamak ang batang yan. Kuya, bilis. Habulin natin. Tara! Junior brother, may kailangan ka ba? Gusto ko sanang humingi ng tulong sa iyo. Senior brother, magandang araw. Gusto ko lang itanong, tumatanggap ba ng disipulo ang Spirit Herb Valley kamakailan? Mayroon sa Spirit Herb Valley. Gusto mo bang magtrabaho doon, junior brother? Ikaw ba ay may wood spirit root? Hindi. Gusto ko sanang hilingin sa senior brother, kung may pupunta sa Spirit Herb Valley, pwede mo ba akong tulungan na magbigay ng mensahe kay senior brother Wang Dun? May kailangan lang akong sabihin sa kanya. Hindi ko siya madala. Kamakailan lang. Si Senior Brother Wang Dun. Hindi nga. Siya. Sayang naman. Mabait pa naman si senior brother Wang. Sino ang gumawa nito? Sabi-sabi, isang inner disciple daw mula sa Chusu Peak. Hindi ko alam kung sino talaga. Ang mga tulad ni senior brother Wang Dun na walang proteksyon. Kapag nawala, nawala na lang. Ay, paglinang ng immortalidad, paglinang ng immortalidad. Ganoon lang talaga. Nga pala, bakit mo hinahanap si Wang Dun? Nanghiram sa akin ng Spirit Stone si senior brother Wang. Hayaan na, patay na siya, burado na ang utang. Salamat sa paliwanag. Patay na si Wang Dun. Ang alchemy furnace na ito ay sa akin na. Pero ang nararamdaman ko ay kalungkutan. Ganoon ba kababa ang halaga ng buhay ng mga outer disciple? Hayaan na, walang silbi ang pag-iisip ng mga ito. Ang daming gamit. Sana may storage bag ako.
Ang isang basic storage bag ay mahigit 2,000 spirit stone. Hayaan na. Mas mabuting palakasin muna ito. Hehe, isang Supreme Spirit Tool. Sa susunod na ibenta ko ito, malaki ang halaga nito sa Spirit Stone. Ngayon, kailangan kong pag-aralan ang resep ng Key Gathering Pill. Kailangan pa rin ng kahoy para sa paggawa ng pildoras. Kailangan kong personal na tingnan. Ang mga mababang antas na disipulo ay maaari lamang gumamit ng paraan ng pagpapakulo. Kahit na napakabagal at napakababa ng rate ng paggawa ng pildoras. Wala nang ibang paraan. Basta mayroon akong pinakamataas na kalidad na halamang gamot at isang pildoras na hurno. Makakagawa ako ng pinakamataas na kalidad na Key Gathering Pill. Ang pinakamataas na kalidad na pildoras na hurno na ito ay may 4 na layer ng pagbabawal. Buksan. Sayang, hindi pa ito nalinis. Hindi ko ito magagamit ayon sa gusto ko. Kailangan ko itong linisin muna. Halika na. Hindi ko alam kung gaano katagal bago ito malinis. 2 buwan na. Ang 4 na layer ng pagbabawal ay nasira. Buksan. Kolektahin. Lumabas. Sa wakas, magagamit ko na ito ayon sa gusto ko. Unang hakbang, magpaapoy sa bakuran at magdagdag ng tubig. Immortal Bamboo Shoot, 7-leaf Spirit Grass, Spirit Apricot. Sa huli, ilagay ang vermilion fruit at pakuluan. Lumabas na ang kakaibang amoy. Lahat ay maayos at nasa lugar. Ang mga dumi ay naalis na. Ang katas ng gamot ay nagsisimulang linisin. Malapit na itong maging 12 pill mark pills. Teka lang, hindi tama ang tunog na ito. Ang unang batch ay sumabog na. Buti na lang nakakuha ako ng 12 sirang pildoras. Para sa akin, ito ay kayamanan. Unang batch, bigo. Pag-isipan muna ang dahilan. Saan nagkamali? Paano ayusin? May solusyon na. Pangalawang batch, bigo ulit. Walang shortcut sa paggawa ng pildoras. Puro pagkabigo ang pundasyon. 2 batch araw-araw, umaga at gabi. Araw-araw. Ito na ang 17 batch. Kailangan kong maging matatag. Nagawa ko. Sa wakas, nakagawa ko ng pildoras. Hahaha. Marunong na akong gumawa ng pildoras. Kaya ko nang gumawa ng Key Gathering Pill. Ulit. Isang 4 na rate ng tagumpay. Sobrang galing. Salamat sa malakas na Divine Sense. At sa Heaven Grade Pill Formula at Spirit Root Attributes. Mamaya na lang yan. Basta may sirang pildoras, pareho lang. Magpatuloy sa paggawa ng pildoras. Kahit sirang pildoras, pwedeng maging Supreme Grade. 80 batch ng Supreme Grade Key Gathering Pill. Sobrang dami na. Kailangan itago sa ilalim ng lupa. Ilang buwan na naman ang lumipas. Naging successful ang Key Condensation Level 5. Umakyat din ang Divine Sense. Oras na para lumabas. Kailangan kong bumili ng ilang gamit. Oras na para pumunta sa bulwagan ng mga panlabas na disipulo para mag-resupply. Ang ingay, puro malalakas. Ano ang pinipilahan nila? Kumusta, senior brother? Gusto ko lang sanang magtanong, bakit kayo nakapila rito? May mahalaga bang kaganapan? Hindi ko alam. Ang init ng ulo. Pagpili pala ito para sa panloob na sekta. Kailangan kong subukan. Sa wakas, nakapila na ako. Senior. Hindi na kailangan. Tawagin mo lang kaming senior brother o senior sister. Ano ang pangalan mo? Anong spirit root mo? Hipingsheng. 5 elements spirit root. Ha? 5 elements spirit root? At nakarating ka sa ikalimang antas ng key refinement? Alagang matatag ka, junior brother. May malaking kapalaran ka. Ilang taon ka na? 17. Ano? 17. 5 elements spirit root. Ikalimang antas ng key refinement. Ganoon ba kalaki ang pagbabago?